So magandang araw sa nanonood ng ating video. Yan. Sa Kuya Dens, may isa na naman tayong pag-aaralan na ngayon, na LTO memo na nahalungkat ko sa mga article na pinablish noon ni Tuktuk PH, na i-acknowledge natin siya kasi sa kanya ko nakita to. And of course, nag-trigger din akong basahin to at pag-usapan dahil doon sa isang page na kasama ko sa mga gumagamit ng TWB, Bajaj RE, no, ipinost niya yung article na yon, which is parang sabi ko hindi na siya consistent doon sa bagong inilabas na memo ni LTO, which is the LTO memo 2020-2227. Yun yung mas bago na sinusunod ng mga LTO ngayon, ng mga nagbibigay ng law pagdating sa kalsada. Hopefully lahat yon sinusunod kasi iba-iba. Okay? So, ang atin dito is parang pag-aralan muna itong LTO Memo Circular Number ABT 2014-1897, also known as Registration and Classification of Three-Wheeler Morgan. Kasi nung di pa lumalabas ngayong LTO Memo 2020-2227, parang ang nagiging notion ng ibang naunang nagmamayari ng mga three-wheeled vehicles ay ito dapat ang pinatutupad na batas. Kasi halos nagkakahawig yung three-wheeler Morgan sa mga lumalabas sa three-wheeler vehicles ngayon. So, ano ba itsura niya, no? Ito, nakakuha ko ng picture. Ito yung itsura ni three-wheeler Morgan. So, yung makina nasa harapan, tama ba? At dalawang gulong sa harapan at isang gulong sa likod. Ang pinaka-design niya is dalawang upuan na parang yung mga sinaunang coaching pangkarera ba yun? Yun yung naalala ko sa design nito eh. Okay, so ito yung itsura ng three-wheeler Morgan. So, siguro, lumabas sa Pilipinas, maraming gumagamit ito. Mayroon nga akong nakitang picture nito sa sa daanan, na nakuhanan ng isang netizen or citizen. Tingnan natin. Ayan, kitang-kita naman sa Pilipinas na kasi yung jeepney. Parang sa SM Aura pa yata ito kasi yung design ng building. Ayan, sa BGC. Ito yung ang tawag dito, three-wheeled vehicle. Ayan, ito to. Ayan. So lumabas siguro sa Pilipinas ito at dahil bagong itsura ng sasakyan, nagkaroon ng provision ng LTO kung paano ba i-register yung mga ganitong klaseng sasakyan. So ito ngayon yung babasahin natin ngayong memo at tingnan natin kung paano ba siyang magiging basis sana ng mga nagmamayari ng three-wheeled vehicles katulad ng ating Bajaj RE, TVS King, etc. etc. So ito yung memo circular number ABT 2014-1897 na ipinalabas noong November 28, 2014 galing sa Land Transportation Office. Ang subject nga niya, sana nababasa, Registration and Classification of Three-Wheeler Morgan. So basahin muna natin at isa-isahin natin yung nakalagay. In accordance with the provision of Republic Act No. 4136, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code, as amended, Republic Act No. 8794, otherwise known as Motor Vehicle Users Charge, MVUC, which provide that any new model of motor vehicle in the market must be properly classified prior to its registration with the Land Transportation Office. Administrative Order Number AVT 2014-024 dated 24 January 2014 on the revised rules and regulation governing the sales, reporting, and initial registration of brand new and other motor vehicles. The following guidelines for registration of three-wheeler Morgan are hereby prescribed and promulgated for the compliance, information, and guidance of all concerned. So, ayun nga, binanggit naman dito yung mga parang in accordance kung mga nag-i-exist na RA, mga batas at mga memorandum ng LTO. Ito daw ang paggagamitang basis ng three-wheeler Morgan kung paano siya i-rehistro. So, number 1, three-wheeler Morgan which have 2 tires on the front and 1 on the rear. So, dalawang gulong sa harap, isang gulong sa likod, shall be classified as non-conventional motorcycles and classified as MC, but with the registration fee of which shall be rated prescribed for light motor vehicle or with the GVW up to 1,600 kilograms. Ayan
So, yun yung magiging basis ng rehistro ni Three-Wheeler Morgan. One, ang ilalagay sa kanyang classification, non-conventional motorcycle and subclassified as MC. Pero kapag i-rehistro siya, ang kanyang babayaran ay nasa kategory ng light motor vehicle. Number 2, the use and operation of Three-Wheeler Morgan on the roads and highways shall be governed by the rules and regulations for the use of operation of motorcycles on highways, pursuant to Administrative Order Number AHS 2008 015 dated 15 May 2008. So, ang paggamit daw ng ganitong sasakyan ay mareregulate at magogovern under nung rules and regulation for the use and operation of motorcycles on highway. Ibig sabihin, ang susunding rules and regulation sa sasakyang ito sa kanyang mga dadaanan ay yung parehong ginagamit ng mga motorcycles, no? Rules and regulation para sa mga motorcycles, especially on the highways. Kasi hindi ko pa nakikita itong specs ng sasakyan na to eh. Maaring ito ay more than 400cc or 400cc. I think it's more than 400cc. Mga ganong klase pa ng sasakyan, ano? Ay papayagan siguro itong mag-highway. Kasi, yun naman yung mandate sa ating mga motorcycles, no? Kapag 400cc pataas, pinapayagan dumuaan sa mga highway gaya na expressway. Number 3. Three-Wheeler Morgan is subject to roadworthiness inspection of the Motor Vehicle Inspection Center o MVIC of the LTO o Land Transportation Office prior to initial registration. So bago daw mai-rehistro itong sakyan na ito, ay i-check muna ng MVIC kung roadworthy yung sasakyan, ano? And then number 4, Three-Wheeler Morgan shall be issued a regular plate and sticker intended for motorcycles, and the same shall be attached or conspicuously displayed at the rear of the vehicle. So, ang ibibigay na plaka o plate para sa Three-Wheeler Morgan ay kapareho ng mga plaka na ibinibigay sa motorcycles. At syempre, ilalagay sa likod. Yun nakalagay dito. So, this order shall take effect 15 days after publication in the Official Gazette or in the newspaper of general circulation for strict compliance. Yan. So, pirmado ng Assistant Secretary way back then. So, ito yung laman ng ating binabasang memo, ang AVT 2014-1897, which is yung registration classification ng Three-Wheeler Morgan. Na inilabas ito 2014 at yung mga way back 2019, I think, hindi ko alam kung kailan start magkaroon ng mga Bajaj RE, TBS King dito sa Pilipinas. Ito yung tinitingnan nilang possible sana na magiging basis kung paano irehistro at paano papayagan sa daan ang mga ganong klase ng sasakyan. Kasi halos nagkakapareho din naman, no, ang design ng three-wheeler na ito sa three-wheeler natin sa mga tinatawag na three-wheeled vehicles. Nga lang kasi si Three-Wheeler Morgan, nasa harapan yung dalawang gulong, sa likod yung isa. Baliktad naman sa mga Bajaj RE, TBS King, yan. It may so, halos nagkakaparehos lang din naman sila ng design. At kung tutusin nga itong nakalagay sa memo na to, parehong-pareho ng kondisyon natin ngayon, which is we are now classified as non-conventional motorcycle. And ang registration natin ay katulad na sa light motor vehicle, no? And yung ating plaka ay kapareho din ng motorcycles, no, na inilalagay diyan sa likod. Ako kasi nakalagay sa likod yung akin. Siguro parang magpapagawa lang ako ng something like, kasi sa harapan, 'di ba sa Bajaj RE mayroon sa harapan. Minsan kasi pag nagpa-park sa mall, tatanungin ng attendant, ano po yung plaka? So, ang hirap naman na isagad ko yung hanggang likod para lang makita nung na-attendant yung plaka. So, parang palalagyan ko. Pero otherwise, sa atin, sa likod ng plaka nilalagay. So, yun. Ang laman nitong Three-Wheeler Morgan, para doon sa mga nagiging parang nakabasa ng post na yun, ito po yung laman noon. Technically speaking, inilabas ni LTO itong memo na 2020-2227 after 6 years ng pagkakalabas ng Morgan, Three-Wheeler Morgan. Nagkaroon ng tinatawag ng classification, registration, operation of the category L5, L6, and L7 motorcycles. Kung hindi ako nagkakamali, at kung may nanonood na taga LTO dito or marunong sa batas na ito,
Dahil nakalagay dun sa dulo ng memo na ito na all previous issuance inconsistent herewith are deemed repealed or amended accordingly. So, yung nailabas ng memo nung way back 2014 ay na-amend na rin ng batas na ito when it comes to the three-wheeled vehicles. Ang pinag-uusapan po natin, three-wheeled vehicles, hindi po yung taas ng sisi ng makina, no? Kundi yung category according to the gulong. Kasi ang nakalagay dito, category L5 is symmetrically arranged three-wheeled vehicles or TWVs. Kung magkagayon, ang three-wheeler Morgan ngayon ay napapailalim na rin sa memo na to na 2020-2227. Therefore, kung hindi ako nagkakamali, kasama rin siya sa dapat na nakalagay dito sa operation of L5, L6, and L7 motorcycles that considering the specification of these types of vehicle are advanced through time, operation of these vehicles along secondary national highways may be allowed if there's no alternate route designated by the local government units and shall take outermost lane or rightmost portion of the road, no? Kasi hindi naman binabanggit kasi dito, particularly sa memo na to, na yun lang, mga Bajaj lang, ganun. Dahil hindi naman sila naibukod na category. Ngayon, kung ang magiging katwiran ng iba ay magiging under siya ng motorcycle, I doubt that. Kasi according sa Administrative Order Number HS, yung binanggit kanina, 2008-015, eto nakalagay. At hindi pala mabasa sa screen. Ay, urong natin. Motorcycle shall mean two-wheeled motor vehicles and having one or two riding saddle. So kapag labas na po o lagpas na sa two-wheel o dalawang gulong, hindi na po siya motorcycle. Kasi ang definition ng motorcycle according to this LTO memo, dinlabas noong May 15, 2008. Again, the memo administrative order is AHS 2008-015. Ang subject niya, rules and regulation for the use and operation of motorcycles on highway. Pag sinabi natin motorcycles, shall mean two-wheeled motor vehicle. So, hindi na motorcycle kapag lumagpas ng dalawang gulong. So, babalik ako doon sa binabasa natin kanina. No? Kung sinasabi ng LTO Memo 2020-2227 na lahat ng mga insurance here deemed repealed or amended accordingly, mabibilang na si three-wheeler Morgan dito sa memo na to. At dapat hinuhuli na rin siya sa mga lugar na ipinagbabawal kuno ang mga three-wheeled vehicles sa kanilang lugar. Yun yung naiintindihan ko sa batas. Not unless ay meron silang bukod na category sa L5, which is L5, no? Sinasabi natin L5 ay symmetrically arranged three-wheeled vehicles. Ayan, no? Category L5. Ayan. So, therefore, magkakaproblema sa LTO dyan. Dahil kung subject na ang three-wheeled vehicles dito, dapat hindi natin nakikita to sa mga lugar na sinasabing bawal yung three-wheeled vehicles, katulad ng ating sasakyan. No. Yun ang magiging technicalities. Okay? So, therefore, pakita natin yung mga picture na to. Therefore, ito, isa sa mga paborito natin pag-usapan. Etong Spider Can-Am na halos kasing tulad ng design ni three-wheeled Morgan at syempre, tatlo gulong niya. So, technically, ito ay symmetrically arranged three-wheeled vehicles or category L5. Ay hindi rin dapat itong sumunod din sa batas na pinatutupad ng LTO Memo 2020-2227. No? Or, itong Honda Tri-City, which is inilabas ng Honda na three-wheeled vehicles na rin to. Dahil hindi siya pwedeng makategorize as motorcycle. Dahil binasa natin kanina sa LTO Memo, ang motorcycle, dalawa lang dapat ang gulong. So, therefore, this will be categorized L5 as symmetrically arranged three-wheeled vehicles. Meron din isang bagong lumabas ngayon. Ito, nakita ko sa Facebook to, yung Harley Davidson Tri-Glide, which is tatlo rin ang gulong, ano, na dalawa sa likod, isa sa harap.
Technically, hindi rin pwedeng matawag na motorcycles to according sa memo ng LTO. This will be categorized as symmetrically arranged three-wheeled vehicles. At meron pang isang nakitang lumabas din sa Pilipinas eh. Itong Avida AD3, I think it's AD3, no. Na ganito ang design, tatlo rin ang gulong, no, dalawa sa harap, isa sa likod. Ayan. So, yun. Kung itong mga to, dapat masubject to the same memo na pinatutupad ngayon sa mga Bajaj RE, TBS King, ganon, ano? So, magiging technical at hindi dapat ito nakikita sa mga daang pinagbabawal sila according sa memo ng LTO na 2020-2227. Halimbawa, sinasabi ng isang na bawal ang three-wheel na tatlo gulong. Dapat ito rin, hindi makikita doon. Lalo na eto. Kasi hindi naman ang pinagbe-base nung category ng sasakyan ay sa taas ng sisi ng makina, kundi kung ilan yung gulong according dun sa memo, no? Ilan yung gulong. So, ito rin dapat kung tayo ay bawal sa Nubali, no? Sabi nila, bawal daw ang tatlo gulong or three-wheel vehicles doon. Bawal din dapat ito, at ito. Lalo na to, no? Kasi sabihin ng iba, ay, kasi ano yun eh, pangmayaman eh. So, pangmayaman lang ba yung batas na pinatutupad natin? Ganun. Pang mahirap lang ba pinatutupad ng batas? So, magkakaproblema si LTO sa mga lalong nakakalitong memo na inilabas nila. Particularly, no, kung ako tatanungin, dapat yung pinatutupad nila sa three-wheeler Morgan, yun na lang din ang pinatupad nila. Hindi na nila binukod yung katulad ng mga Bajaj RE, TBS King. Kasi dahil sa paglalabas nila ngayon ng memo na yun, etong mga to, masasubject din dun sa pagpapatupad na yun. No? So, ewan. Paano bang address to ng ating Land Transportation Office? So again, dun lang muna ako sa excuse me, three-wheeler Morgan, no, yung ating pinag-usapan natin kanina. 2014 ni-release yung memo para paano i-rehistro si three-wheeler Morgan. Of course, naglabas ng bagong memo si LTO 2020-2227 na sinasabi naman sa dulo, pakita natin ulit. So, ayan, yung LTO 2020-227, nakalagay naman sa baba, all previous insurance inconsistent wherewith are deemed repealed or amended accordingly. No? At sa palagay ko naman, walang bukod na kategory na nilagay si LTO para sa mga ganong klase na sasakyan, yung Morgan, yung three-wheel Morgan, yung nakita natin kanina, yung Spider Can-Am na mga pagkamamahal, at yung Harley Davidson na Tri-Glide, na wala naman silang binukod na memo doon eh. So, dapat subject na sila dito, no? Kasi three-wheeled vehicles eh. Ewan ko lang, kung paano nating lilinawin yon kasi hindi ko rin magets eh kung paano magkikita tayo doon eh. Ang pinakamaganda sigurong gawin dito ni LTO para sa akin is that i-revert na lang nila yung ginawa nila dun sa three-wheeler Morgan at yun na yung ipatupad sa lahat ng three-wheeler vehicles. Kasi nakalagay naman doon kung hindi ka papasa as 400cc na makina mo, so bawal ka talaga sa mga highway, katulad ng expressway. Pero pwede ka sa mga mga ibang daanan. Kasi kung ito yung pagiging basis ng lahat ng tatlong gulong, good luck. Kasi damay dito yung mga yung three-wheeler Morgan na pwede lang sila sa secondary national highway kung walang alternate road. Kung may alternate road at hinuhuli, dapat hindi rin sila makikita doon. I hope naintindihan niyo yung ating dinidiscuss, and ina-encourage ko kung merong marunong patungkol doon sa Morgan ruling at sa LTO 2020-2227, baka meron dyan. Pwede naman kayo mag-comment sa comment section at i-guide kami. Kasi sa naiintindihan ko, ganun nga mangyayari. Itong 2020-2227 ay talagang masasakop noon yung mga ganung klaseng sasakyan. So, hindi dapat nakikita ang mga ganong klaseng sasakyan sa pinagbabawal kanyo yung tatlo gulong. Kasi tatlo rin ang gulong nila. Hindi naman ang basis natin is yung makina, no?
At kung meron kayong comments, suggestion, tanong, at meron pala comment sa akin nakaraan patungkol doon sa yung mandate daw ng Malabon City na kapag private yung three-wheeled vehicles mo, dapat daw iparehistro sa kanila sa LGU for private use. Bago yun sa akin. Actually, parang saan ka makakita ng kailangan mong i-rehistro yung sasakyan mo sa LGU as private use. Private nga yun eh. Ang alam ko nire-rehistro yung mga ginagamit pang public utilities. At nag-message na po ako sa Malabon LGU. Nag-reply naman sila. Inaayos ko lang po yung pakikipag-usap sa kanila para may malinaw po akong masasabi pagka kinontent ko yun. Hoping na may clarification pagdating doon sa tanong na yun sa akin. Okay, salamat. At may tanong, mag-comment lang dyan sa comment section. Kuya Dens, pinag-uusapan ulit natin yung memorandum circular. Binasa lang naman natin. At ito ay maaring kung tama ang aking pagkakaintindi, na subside na ng LTO Memo Circular 2020-2227 at malaking magiging problema ng LTO doon pag nagkataon. Kuya Dens, salamat, signing off.